Pagpapatuloy. Pumunta siya sa ferry commander matapos sabihin ang lahat, at tinanong siya nito kung gusto niyang pumunta upang imbestigahan ang Thieves Guild. Sinabi niyang oo, pero may pahintulot niya syempre. Kahit may pagdududa pa rin sa kanya, nagpatuloy siya ng hindi nakikipag-ugnayan, at napagtanto nitong mas malalim ang dahilan. Tinanong siya kung gusto lang ba niyang umiwas sa tungkulin sa nyebe, pero bago pa matapos ang pangungusap, sinabi niyang hindi. Gusto lang talaga niyang hanapin ang hustisya. Hindi siya makapaniwalang nabuko siya agad. Bumalik siya sa mga kasama niya, at tinanong siya kung saan nanggaling ang ideya tungkol sa Thieves Guild. Sinabi ni Chris na pinag-uusapan nila ang tungkol dito at tinanong kung may impormasyon na ba siya. Sinabi ni Inred na wala, at kaya sila aalis para maghanap. Kawawang si Rem na giniginaw. Sinabi ni Inred kay Jackson na maghihintay sila sa inn at alamin niya kung nasaan ang Thieves Guild. Tinanong ni Jackson kung paano niya ito gagawin, at sinabi ni Inred na kailangan niyang alamin iyon. Nagtaka si Chris kung anong klaseng utos iyon, pero agad na sinabi ni Jackson na naiintindihan niya. Nagsimulang isipin ni Chris kung siya ba ang weirdo sa kanila. Sa inn na tinatawag na Vanessa's Pumpkin Soup, tinanong ni Chris kung ano ang mangyayari kung inosente ang Thieves Guild. Sinabi ni Inred na kahit wala silang kinalaman sa mga assassin, mga kriminal pa rin sila, at panahon na para linisin sila. Pinag-isipan ito ni Chris, at pagkatapos ay sinabihan ng waitress na si Lisa na maghintay. Tinanong ni Lisa kung ano ang kailangan niya, at nagsimulang bamulong si Chris sa kanyang tenga. Napaisip si Inred kung tungkol saan iyon, pero napansin niyang late na si Jackson. Kahit na siya ang aming pinag-uusapan, nagsimula siya ng walang clue. Nagtaka siya kung masyado bang malabo ang mga utos niya, dahil nagsimula na siyang makaramdam ng awa para kay Jackson. Sa isang eksena, nakita si Jackson na nakatayo sa bubong na natatakpan ng nyebe habang nagmamasid. Hindi siya gumagalaw at patuloy na hinahayaan ang nyebe na bumalot sa kanya. Biglang may nahuli ang kanyang paningin, dalawang lalaking naglalakad sa kalye. Sa inn, tinanong nila si Chris kung kilala niya si Lisa. Sinabi niyang ang ama nito ay isang sapatero, at pangarap niyang magtayo ng inn sa kapital. Sinabi nila na marami siyang alam tungkol kay Lisa, at sinabi niyang lahat ng magagandang babae ay mga posibleng parokyano sa hinaharap. Sa wakas, dumating si Jackson sa pintuan, basang-basa sa nyebe, at sinabi niyang natuklasan niya kung nasaan sila. Lahat sila nakatingin kay Jackson, nagtataka kung saan galing ang napakaraming nyebe. Si Jackson naman, tahimik na naghihintay ng sagot. Hinugot ni Inred ang drumstick mula sa kanyang bibig at sinabing kumain na rin si Jackson. Tumanggi si Jackson at sinabi niyang ayos lang siya, sabay tanong kung bakit sila naghihintay pa. Dapat daw silang umalis na. Sumagot si Rem ng, ayoko. Sobrang lamig sa labas. Sinabi ni Jackson na gusto ba niyang maligo ng sarili niyang dugo para mainitan ito. Si Inred naman ay sumang-ayon kay Jackson, pero ipinaalala na ang kanilang galaw ay limitado dahil sa nyebe, kaya kailangan nilang mag-ingat. Sinabi niyang aalis sila kapag tumigil na ang pag-ulan ng nyebe. Sumilip siya sa bintana at napagtanto niyang matatagalan pa iyon. Bigla niyang sinabi sa lahat na maghanda na. Nagreklamo ang iba, sinasabing sinabi lang niya kanina na maghihintay sila. Sinabi naman niya na sapat na ang paghihintay niya. Nakita silang lumabas, kahit na si Rem ay sobrang giniginaw pa rin. Nagmaktol si Rem, sinasabing ang inn ay sobrang komportable at nagtanong kung bakit nila kailangang umalis. Habang naglalakad sila sa eskinita, isang pulubi sa tabi nila ang biglang humugot ng nakatagong patalim habang masama ang tingin sa kanila. Hindi lang siya, lumabas din ang mga kasama niya at nagsimulang sumugod papunta sa kanila. Tinanggal ni Rem ang kanyang kumot, binati ang lalaki ng isang ngiti, at binagsakan ito ng matinding palakol. Bigla niyang sinapak ang isa pang lalaki, sabay tanong kung saan ito nanggaling, at tinanong si Jackson kung kaibigan ba niya ito. Sinabi ni Chris na malamang kasamahan sila ng Thieves Guild. Sinabi ni Jackson na ito ang magdadala sa kanila sa tagwan ng guild, sabay tuklas ng isang lagusan. Sinabi niyang ang mga pulubi ang tagapagbantay ng kanilang pasukan. Ngunit nakalok ang pintuan, kaya kailangan nilang makahanap ng paraan para makapasok. Sinabi ni Oden na kailangan lang niyang tumabi sa harap ng pinto. Itinaas niya ang kamao niya at sinabi, knock, knock, bago suntukin ng malakas ang pinto.
nawasak ito at nabuksan. Sinabi niyang mukhang nakalimutan nilang i-lock ang pinto, kaya maaari na silang pumasok. Tinanong ni Rem kung anong ibig sabihin ng knock-knock. Sinabi ni Inred na wala siyang pakialam basta't mabuksan ang pinto. Habang papasok sila, nagtanong si Rem kung ano ang una niyang itatanong sa kanila. Sinabi ni Inred na mag-uusap sila mamaya. Sa ngayon, kailangan lang nilang supilan ang mga ito gamit ang puwersa habang naglalakad sila pababa sa makitid na pasilyo. Ang mga tao sa kabilang panig ay naabisuhan na tungkol kina Inred at sa kanyang grupo. Nakita silang nag-aabang habang pinaplano ang kanilang pagkilos. Sinabi ng pinuno ng maliit na grupo na magiging problema kung ire-report nila ang kanilang kabiguan, kaya mas mabuti pang sila na ang mag-asikaso nito. May isa pang lalaki na nagsabing hindi siya sigurado kung magiging maayos ito habang papalapit na ang squad. Tinanong ng leader kung bakit nila kailangang mag-alala tungkol sa grupo ng mga nobody. Ngunit bago pa siya makatapos ng kanyang pangungusap, biglang sinipa ni Oden ang pinto, tinanggal ito sa bisagra, at sinabing, knock-knock. Napagtanto ng leader na baka nasobrahan siya sa kumpiyansa. Sinabi ni Rem na pwede na nilang patayin lahat ng mga ito. Sinabi ni Inred na silang mga hindi kailanman pumatay ng mahihina, sa mga handang makulong, at sa mga ayaw mamatay. Ibaba ang mga armas at sinabi ni Inred na tumawid sila sa linyang iguguhit niya sa lupa. Idinagdag niyang ang mga hindi susunod ay mamamatay. Tinanong ni Rem kung bakit hindi na lang nila patayin lahat, ngunit sinabi ni Inred na nagbago ang isip niya. Naisip niya na astig ang ginawa niya, ngunit nalilito si Rem. Ang leader ng grupo ay nagsabi na isa lang daw si Inred na tauhan at tinanong kung talagang iniisip nitong kaya niyang utusan sila. Sinabi ni Oden na nilaliman ng mga demonyo ang kanilang paghuhusga, at hindi sila makikinig hanggat hindi sila pinupuwersa. Inihanda ni Inred ang kanyang espada at sinabing maaari rin nilang gawin iyon. Tinanong niya kung sino ang pinakamalakas sa kanila. Napangisi ang leader, sinabing magiging masaya ito, at inutusan ang pinakamalakas nilang swordsman na si Wyvern na humarap. Lumapit si Mollet, at sumunod sa utos ng leader. Nagtaka siya kung kakayanin ba ni Inred na harangan ang kanyang espada dahil hindi pa siya natatalo kahit kailan. Ngunit bago pa niya matapos ang sariling iniisip, bigla siyang sumugod para sa isang atake. Madaling nadepensahan ni Inred ang atake ni Mollet at sinaksak ito ng diretso sa dibdib. Sinabi niyang iyon ang Valan Mercenary Sword Technique, stab while talking, at sanay na siya rito. Napansin ng leader na nagsimula na siyang kabahan at pinagpapawisan, at tinanong ni Inred kung iyon na ba ang pinakamalakas nila. Gusto ni Inred na makita ang iba pang mangyayari habang si Mollet ay nagsisigaw sa lupa. Sinabi niya na ito na ang huling pagkakataon nila, kailangang sumuko sila o mamatay. Tahimik lang na nakatingin ang squad member sa kanya, iniisip kung talagang nagpapakakul siya sa ganitong sitwasyon. Sandali silang nag-atubili, pero maya-maya ay nagsimula ng magbagsakan ang kanilang mga armas, sumisigaw na sumusuko na sila. Nagalit ang leader, tinawag siyang duwag, at bigla siyang inatake, ibinwelta ang espada papunta sa kanya. Napatingin ang lalaki sa espada, pero bago pa tumama ang espada ng leader. Isang whistle dagger ang tumama sa kanyang noo, si Inred ang nagtapon nito para iligtas ang lalaki. Bumagsak ang leader, nakaluhod at patay sa sahig, habang ang iba ay nakatingin lang sa kanyang katawan. Sinabi ni Rem, "Sok, akala ko naman siya ay sobrang astig." Iniisip ni na Oden at Chris na napaka-cool niya, sabi ni Jackson ay hindi na rin masama. Naiinis si Ragnar dahil hindi niya nagamit ang pagkakataon para magpasikat. Sinabi ni Inred na sigurado siyang iniisip nilang astig iyon. Agad namang nagdapa ang iba sa grupo, nakaluhod at nagmamakaawang huwag patayin. Tinanong ni Rem kung ano ang plano, sinabing mas mabuti pang patayin na sila ngayon kaysa magkaabala pa uli sa kanila sa hinaharap. Nagmamakaawa ang grupo, sinasabing may mga may sakit na ina sa kanila. Sinabi ni Inred na hindi yun dahilan para sa kanilang mga kasalanan. Si Kalbo ay nagkusang loob, sinabing kung may kailangang patayin, siya na lang dahil siya si Saitama, ay mali siya pala si Guilin. Tinanong siya ni Inred kung siya ang Guilin ng Thieves Guild, sabay turo sa bangkay sa sahig, tinanong kung hindi siya ang boss nila. Sinabi ni Kalbo na hindi, ang bangkay na iyon ang leader nila. Sinabi ni Inred, hindi ba't ibig sabihin ikaw ang Guilin?
pero sumagot ang pinakamalakas na kalbo na siya nga ang Gwaylin. Litong-lito si Inred para siyang nasa eksena ng Rush Hour. Sinabi ni Chris na tinatawag nila ang guilds ng random na pangalan para lituhin ang mga awtoridad. Kapag hinahabol na sila ng batas, tinatalikuran nila ang tao at tumatakas. Sinabi ni Gwaylin na masamang tao ang leader nila, pero hindi lahat sa kanila ganoon. Sinabi niyang kung may kailangang patayin, siya na lang, pero huwag na ang iba. Nagsimula nang umiyak ang lahat, sinasabing hindi nila hahayaang Aqua ni Gwaylin ang sisi para dito. Dito nalaman nilang mabait si Gwaylin, inaalagaan niya ang lahat ng pamilya ng mga miyembro. At talagang mabait lang si Gwaylin sa pangkalahatan. Kumampi si Rem sa kanila, tinanong si Inred kung talagang papatayin ba niya ang mga ito habang ganito ang kanilang asal, sabay sabing hindi niya akalaing magiging ganoon siya kabagsik at malamig ang puso. Sumagot si Inred, ikaw ang nagmungkahi na patayin sila. Habang patuloy si Gwaylin, sinabi niyang ibibigay niya ang kayamanan ng guild at lahat ng iba pa basta't hayaang mabuhay ang kanilang grupo. Tumingin si Inred pababa sa kanya habang nakangiti si Chris. Ipinagpatuloy ni Gwaylin ang paliwanag, sinasabing karamihan ng yaman ay nasa isang safe ngunit kailangan nilang hanapin ang susi na itinago ng kanilang dating leader. Sa kabutihang palad, may eksperto sila sa pagbubukas ng pinto, si Odin, na pinunit ang pintuan ng vault, ipinakita ang lahat ng ginto. Sinabi ni Gwaylin, hindi na pala kailangan ito, sinabi ni Inred sa iba na magpatuloy na, kaya lahat sila ay nagsimulang kumuha ng iba't ibang bagay. Si Jackson ay kumuha ng kutsilyo, si Rem ay kumuha ng leather at sinabing napakainit nito, habang si Ragna ay nagtaka kung bakit hindi pera ang kinukuha ni Rem. Nagsimulang maghalungkat din si Inred at nakakita ng isang bagay na nagustuhan niya, isang leather armor na flexible pero matibay. Sinabi niyang kukunin niya iyon. Tumawag si Chris sa kanya, sinabing dapat nilang patakbuhin ang guild na ito. Tinanong ni Inred kung gusto ba niyang maging magnanakaw siya. Tumawa si Chris at sinabing oo, pero hindi ang uri na pumapatay. Ipinaliwanag niya na kahit pabagsakin nila ang guild na ito, lilito lang ang panibago sa loob ng isang buwan. Mas mainam daw na gamitin si Gwaylin bilang puppet para patakbuhin ang guild. Naisip ni Inred ang sinabi, sabay tanong kung ito ba'y masyadong maginhawa. Napagtanto niyang noong nag-uusap si Chris kay Lisa ay may sinabi ito. Sinabi niyang tiyak na may pinlano si Chris para may pawn silang lahat doon. Tumawa si Chris at tinanong kung napansin niya iyon, sabay paliwanag na plano talaga iyon para pagsamasamahin ang lahat. Sinabi rin niyang kung papayag si Inred, bibigyan siya ng buwanang bahagi mula sa kita ng guild, pati na rin impormasyon mula rito. Napaisip si Inred na hindi siya partikular na naghahangad ng malaking pera, pero wala namang masama kung magkakaroon pa siya. Kaya pumayag siya. Sinabi ni Chris kay Gwaylin na mula ngayon, magiging isang guild sila ng mga magnanakaw na hindi pumapatay. Lilinisin nila ang mga masamang miyembro at ipapadala ang mga ito sa kulungan habang dahan-daang nireforma ang organisasyon. Sinabi ni Gwaylin na pero kung hindi nila ididisband ang guild, mamamatay silang lahat. Tinanong ni Chris kung bakit, at ipinaliwanag ni Gwaylin na ang dating leader nila ay nagtatrabaho para sa Aspen, at sa pera nila at ang isang palaka na dumarating tuwing tagsibol at taglagas upang suriin ang guild. Kapag nalaman ng halimaw na palakang iyon ang nangyari, papatayin nito silang lahat. Sinabi ni Chris na hindi iyon magiging problema dahil mas malalalang halimaw ang nasa kanila, sabay turo sa kanyang mga kasama. Sinabi ni Inred na kung nakuha na nila ang kanilang kailangan, dapat na silang bumalik. Tumangala si Ram sa kanya at tinanong kung talagang sa tingin niya ay tapos na ang mga tao sa paglilinis ng snow. Hindi makapaniwala si Inred na nakaligtaan niya ang ganoong mahalagang bagay, kaya tumingin siya sa bintana at nakita itong puno pa rin ng snow. Sinabi ni Ragna na may mga bagay pa silang hindi natatapos, anuman iyon. Umupo si Odin malapit sa apoy at sinabi niyang magdarasal, magninilay, at mangangaral ng salita ng Diyos. Sinabi rin ni Jackson na may kailangan siyang gawin at aalis siya hanggang kinabukasan ng umaga. Sinabi ni Inred na hindi niya alam na sobrang abala pala ng lahat, kaya nagdesisyon siyang sumali sa kanila sa pamamagitan ng paghiga sa sahig habang naghahanda sila para sa isang group nap session. Pagdating ng sumunod na araw, nagsimula nang iulat ni Inred ang lahat sa Ferry Commander.
Sinabi niyang natunton at winasak nila ang Thieves Guild. Tinanong siya nito kung nag-enjoy ba siyang umiwas sa snow duty. Sinabi ni Inred na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi nito pero hindi siya makapaniwalang napakatalino nito. Sinabi rin nito na narinig niyang hindi siya tumatanggi sa hamon ng isang duelo. Sinabi ni Inred na kadalasan ay ganoon nga. Hiningi ng commander na mag-spar sila, sabay tutok ng espada nito sa kanya. Sinabi ni Inred na, syempre, habang iniisip kung bakit duelo ang kapalit imbes na parusa. Akala niya galit ito sa kanya. Bigla itong umatake, sinipa ang kanyang binti, dahilan upang bumagsak siya sa sahig bago pa man siya makaryak. Sinabi ng commander na tumayo siya ulit, at habang inaabot niya ang espada niya, muli hinampas siya ng espada sa binti, dahilan upang tumilapon siya sa ere at bumagsak ng mas malakas sa sahig. Nagtataka si Inred kung ano ang nangyayari habang iniisip na ang espada ng commander ay palaging manipis, na parang isang letigo. Paulit-ulit siyang sinasabihan nitong tumayo, pero paulit-ulit din siyang pinapabagsak. Makikita siyang nakahiga roon, hingal na hingal, habang nakatingin ito pababa sa kanya. Sinabi ng commander na nakita niyang kayang tumugon agad ni Inred, na parang alam na niya ang mangyayari sa hinaharap. Pero sa tingin nito ngayon, tila siya'y bulag. Dagdag pa nito, hindi niya talaga kilala si Inred bilang tao, pero totoo pa rin na binasag niya ang spell at pinatay ang 4 na assassins. Tumingin siya sa taas, sabay sabing, umuulan ng snow ulit, at sinabi kay Inred na babantayan siya nito. Hindi makapaniwala si Inred na talagang galit ito dahil sa snow, sabay tawag sa sarili niyang pathetic. Na-realize niyang kahit gaano niya kaensayo ang paggamit ng espada, wala siyang nagawa gamit ang kanyang mga kamay. Naiintindihan niya na ngayon kung ano ang kulang sa kanya, isang bagay na nangangailangan ng paggamit ng kanyang buong katawan. Wala nang iba kundi ang martial arts na matututunan niya kay Odin. Biglang nagpakita si Odin na nagbubuhat ng isang buong puno. Sinabi niya kay Inred na ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng martial arts, habang ibinabagsak niya ang puno sa lupa, ay ang pagkakaroon ng isang sanay na katawan. Naisip ni Inred ang sinabi habang may sumisigaw sa likuran, sino ang nagbunot ng puno na ito. Hindi ito pinansin ni Odin at ipinaliwanag na ang training method na ito ay magtutulak sa katawan ni Inred sa matinding limitasyon, tinatawag itong isolation method. Ngumiti si Odin at sinabing magiging sobrang masakit ito, kaya mas mabuting isipin na ni Inred ang sarili bilang patay na tao. Sanay naman daw si Inred sa kamatayan, kaya sinabi niyang iyon ang kanyang specialty. Nagpatuloy ang eksena kung saan si Inred ay nagte-training na may nakataling malaking bato sa kanyang likod habang nagla-lunges. Sinabi niyang mukhang mamamatay na siya. Ipinaliwanag ni Odin na ang pangunahing prinsipyo ng isolation technique ay ang pag-overload sa mga muscles, mas lalakas ito habang unti-unti silang napupunit. Makikita si Inred na nanginginig habang sinabi ni Odin na kailangan niyang manatili sa ganitong posisyon ng 10 segundo. Dagdag pa ni Odin na mas alam nito ang limitasyon ni Inred kaysa sa kanya. Naisip ni Inred kung paano naman malalaman iyon ni Odin, habang pinatungan pa ni Odin ang bato. Sabay ngiti at sinabing tiyak na pinagsisisihan ni Inred na hindi niya ito sinimulan ng mas maaga. Idinagdag ni Odin na kailangan pang palakasin ni Inred ang kanyang katawan bago siya makapagsimula ng maayos sa martial arts training. Pero pinutol ni Inred ang usapan, sinabing wala siyang oras para magsisi. Ang nakaraan ay nakaraan na, at nananatiling tapat si Inred sa kasalukuyan. Kung hindi, hinding-hindi siya makakalampas sa unang loop. Tumingin siya kay Odin at sinabi, turuan mo pa ako ng iba habang nasa posisyon ako na ito. Hindi makapaniwala si Odin sa kanyang kasipagan at dedikasyon, kaya't ngumiti ito at sinabing, nirerespeto kita bilang squad leader natin. Ipinagpatuloy nila ang training, at ipinaliwanag ni Odin na tatawid sila sa susunod na pagsasanay. Sa eksenang ito, mas marami pang bato ang dinagdag ni Odin at sinabing, uuwi ka sa barracks na gumagapang ngayong gabi. Habang ginagawa ito, may isang puma na tahimik na nanunood sa malayong lugar, na parang hindi makapaniwala sa brutal na training ni Odin kay Inred. Ang utos ni Odin ay hawakan ni Inred ang mga bato ng nakaunat ang mga braso. Hirap na hirap si Inred pero hindi sumuko. Patuloy siyang pinapanood ng puma hanggang sa gabi. Pagbalik ni Inred sa barracks, na faceplant siya sa pintuan. Agad na lumapit si Rem at tinanong, may nambubuli ba sayo?
Bakit palagi kang mukhang lupaypay kapag bumabalik? Sumagot si Inred, nagte-training lang ako, habang ang Pam ang sumusunod sa kanya ay tila inaaliw siya. Tinukso ni Rem si Inred, kung balak mong alagaan yan, dapat pangalanan mo. Naisip niya ito at sinabi, mainit siya, tatawagan ko siyang heater. Agad namang nagalit ang puma at naghisang. Kaya't sinabi ni Inred, siguro dahil asul ang mga mata niya, tatawagan ko siyang Blacky Blue. Galit din ang puma sa pangalang iyon. Nagsabi si Rem, lahat ng pangalan mo parang animal abuse. Pero sinagot siya ni Inred, cute, kaya ang Blacky Blue. Pero siguro kailangan ko pa ng mas magandang pangalan. Habang iniisip ito, dumulog sa tabi niya ang puma, at unti-unti siyang nakatulog. Sa kanyang panaginip, nakita ni Inred ang isang malawak na parang napuno ng bulaklak. Nang magising siya, gulat siya nang mapagtantong nakatayo siya at naglalakad sa paligid. Sa itaas, may aurora borealis sa kalangitan. Sinabi niya, ang weird na magkaroon ng panaginip nang hindi nakikita ang boatman. Hindi raw bagay sa kanya ang ganitong vibes. Habang sumasabay sa hangin ang mga talulot ng bulaklak, napansin niya ang isang babaeng nakabalon na papalapit. Nang mas malapit na ito, nakita niyang asul din ang mata ng babae, katulad ng puma. Gulat siya sa kagandahan nito. Sabi ng babae, Esther. Ako si Esther. Napatitig si Inred at napansin niyang biglang nakahiga si Esther sa kama niya. Nagsisimula ng kabahan si Esther, pero buti na lang ay gabi na at madilim. Nakita natin na nakayakap si Inred sa kanya habang siya ay namumula. Sabi ni Inred, "Good night, Esther," habang hinahaplos siya at bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, lumabas si Inred, at tinanong siya ni Rem kung saan siya pupunta. Sagot niya, training. Sabi ni Rem, kadiri naman. Hindi ka ba nasasaktan mula kahapon? Sinagot niya ito, actually, ang gaan ng pakiramdam ng katawan ko ngayon. Biglang nagsalita si Esther, syempre magaan. Gumamit ako ng magic sayo. Dagdag niya, kailangan mo akong palayain mula sa sumpa ko kaya hindi kita pwedeng hayaang mamatay ng basta-basta. Nagtaka si Rem, priest ba ang nakilala mo kagabi o ano? Umiling si Inred, hindi, na naginip ako tungkol sa isang babae. Tumawa si Rem, hindi ko inakala na may ganito kang klase ng panaginip. Anong itsura niya? Naalala ni Inred ang mukha ni Esther at sinabing, grabe, ang ganda niya. Napabuntong hininga si Esther, at least gumagana ang mga mata mo. Ipinaliwanag niya na natural para sa mga magician na mag-explore ng magic at mystic. Sa kanyang paghahanap ng kaalaman, napasailalim siya sa isang sumpa na nagpalit sa kanya bilang isang hayop. Habang naglalakad sa mga matataas na damuhan, naaamoy niya ang sumpa na parang napadpad siya kay Inred. Habang nagmamasid si Esther, patuloy ang training ni Inred. Hindi makapaniwala si Oden. Hindi pa man lumilipas ang isang linggo, pero parang mas malakas ka na kaysa kahapon, sabi nito. Natapos ni Inred ang kanyang set at inipon ang mga bato, pagkatapos ay tinawag si Blacky Blue. Agad namang nagalit si Esther at naghisang. Napakamot si Inred, tinanong niya, kailan ka pa nanunood? Pinaliwanag ni Esther, ang mundo ng magic ay apektado ng kapangyarihan ng mga pangalan. Kung tatawagan mo ako ng basta-basta sa ibang pangalan, mas mahina ang magiging kapangyarihan ko. Ginamit ko na ang natitira kong magic para sabihin sa iyo ang pangalan ko, pero nagkamali ako. Ipinakita na dahil sa pagkakamaling iyon, bumalik siya sa kanyang anyo bilang tao sa gabi, dahilan para mapahiya siya. Pero sinabi rin niya na masaya siya na si Inred ay, doll, o hindi agad napansin ang nangyari. Dagdag niya, may sumpa sa'yo, pero mukhang hindi pa ito ganap na sumasakop sa'yo mula sa nakikita ko. Ayon kay Esther, ang sumpa ni Inred ay mas malakas kaysa sa sumpa na nasa kanya. Ang ganitong makapangyarihang sumpa ay unti-unting sumisira ng mga mas mahihinang sumpa sa paligid nito. Kung mananatili siya sa tabi ni Inred, malamang mababawi niya ang kanyang kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Kinahapunan, nakitang nagsasanay si Oden at Inred sa pamamagitan ng sparring. Umatake si Oden gamit ang kanyang tuhod pero naiwasan ito ni Inred sa pamamagitan ng pag-sidestep. Inasahan ito ni Oden at inabot ang mukha ni Inred na siya namang pinukpok niya sa lupa. Ipinaliwanag ni Oden na sa martial arts, tulad ng swordsmanship, kailangang maging handa ang katawan.
Hinawakan niya ang palso, sinasabing walang kabuluhan ang lahat ng ito kung hindi siya magiging mabilis. Dagdag pa niya, ang bagal mo pa rin, parang pagong. Pero inamin niya na ang katawan ni Ingrid ay nagbabago, at humahanga siya sa dedikasyon nito na hindi sumuko. Isang buwan na ang lumipas, at nagsisimula ng tumubo ang mga damo sa ilalim ng natunaw na nyebe. Abala si Ingrid sa pagsasanay, pati na rin ang mga kasama niya. Isang eksena ang nagpakitang tinutusok ni Ingrid ang espada niya kay Rem, na nagulat at nagsabing, ang laki ng inimprove mo. Kaya mo nang lumaban ng maayos. Matapos kumain, inimbitahan ni Ingrid si Ragna para mag-sparring, pero sinabi ni Ragna na kumakain pa siya. Nang matapos ito, si Ingrid naman ang natalo. Sinabi ni Ragna na ang adaptability niya ang kulang pa. Perfect na ang fundamentals mo, at dapat kaya mo na itong gawin ng parang automatic. Pero kailangan pa rin ng endless repetition. Tumango si Ingrid, ngumiti, at sinabing iyon ang specialty niya. Kinagabihan, nakatingin si Ingrid sa espada niya at iniisip na ang pagsasanay kasama ang kanyang squad ay maganda, pero mas magiging mabuti kung magkakaroon siya ng mas maraming real-life experiences. Biglang narinig niya ang kaluskos na ikinagulat niya, at lumitaw si Jackson na umatake bigla. Nagawa ni Ingrid na harangin ang atake nito. Sabi ni Jackson, hindi mo na gustong mamatay sa ambush ngayon. Ang laki ng inimprove mo. Samantala, sinabi ni Chris na dapat lumabas si Ingrid kung gusto niyang mag-training. Sagot naman ni Ingrid, maaga ka ngayon. Bakit hindi ka nasa labas kumikita ng pera? Biglang tumayo si Esther mula sa kama, at si Chris ay nagkaroon ng ideya habang nagsisimulang maghanap ng kuko. Sinabi niya na sigurado siyang may nahanap na isa ngayon at parang pera lang ito na naghihintay na pulutin, habang sinusubukang bumangon ni Chris mula sa kama. Iniisip niya kung si Chris ba ay tamad o masipag. Maya-maya'y may kumatok sa pinto, lumitaw na ang kumakatok ay ang ferry commander. Sinabi niya kay Ingrid na sumama sa kanya. Sabi niya na wala na ang snow, pero sinabi ng ferry commander na hindi iyon ang dahilan kung bakit siya naroon dahil may bagong misyon na kailangan niyang asikasuhin. Ang misyon ay kaugnay ng Mercenary Soldier Board. Ipinaliwanag ni Ingrid na ang Mercenary Soldier Board ay isang patakaran na kasabay ng soldier ranking system. Isa itong sistema na nagbibigay daan sa mga tao sa lungsod na umarkila ng mga sundalo bilang mercenaryo. Mas mura ito kumpara sa mga tunay na mercenaryo, mas mahusay ang pagsasanay ng mga sundalo, at kadalasan ay magalang sila, kaya't ito'y sikat. Gusto niyang subukan ito mismo, kaya't maganda ang pagkakataon na ito. May isang lalaking naghihikab, sinasabing natapos na niya ang kanyang tungkulin at hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Kailangan niyang makahanap ng bago. Napansin niya sina Ingrid at ang ferry commander habang tinatanong ni Ingrid kung ilan ang dapat niyang kunin. Sinabi ng ferry commander na 3 lahat at magdala siya ng isa pang miyembro ng squad dahil siya ang magiging pangatlo. Hindi makapaniwala si Ingrid na gagawin ito ng ferry commander mismo at nagtataka kung bakit. May dumaan na lalaking nagsabing narinig niya na nagduyulo ang dalawa kamakailan, iniisip kong nagde-date sila. Tinanong ng ferry commander kung anong problema ni Ingrid at kung bakit ganoon ang ekspresyon niya, tanong pa kung naiilang. Ba siyang sumama sa misyon kasama siya? Hindi maiwasan ng lalaki na magkamali ng akala at magsimulang ipakalat ang balita sa kampo. Ngayon, pinag-uusapan nila na may relasyon ang company commander at ang spellbreaker at sinasabing may mga anak pa raw sila. Kinahapunan, habang nagsasanay si Ingrid, napag-usapan nila ito, sinasabing hindi sila makapaniwala na nagawa niyang makuha ang isang ferry kahit ganoon ang mukha niya, at sinabing medyo kahanga-hanga iyon. Ngunit mukhang maganda naman silang tingnan na magkasama. Nagtataka si Ingrid kung anong nangyayari dahil sa mga kumakalat na chismis. Pagbalik niya sa barracks, sumigaw si Rem ng "Papa's home." Tinanong kung ilang buwan na ang lumipas at narinig daw niyang paparating na ang sanggol. Sinabi ni Ingrid na mali ang narinig nila at lahat ay hindi tamang pagkakaintindi sa mga chismis. Sinabi ni Chris na huwag siyang mahiya dahil malalaman din naman nila kalaunan. Tumanggi si Ingrid, ngunit sinabi ni Ragna na mukhang maganda ang ideya at dapat niyang panatilihin ang ferry commander sa tabi niya habang nagsasanay, lalo na't pinupuri rin siya ni Odin. Sinabi ni Ingrid na pakiramdam niya ay parang binubuli siya, habang si Rem ay nagtanong kung kailan sila magde-date. Dagdag pa niya, magiging awkward daw kung siya ang third wheel,
pero gagawin niya ang kailangan para matulungan ang kanyang kaibigan. Tinanong ni Inrid kung ang misyon ba ang tinutukoy nito, ngunit sinabi ni Rem na hindi siya isasama. Iginiit ni Rem na wala nang ibang maaaring isama si Inrid kundi siya, ngunit itinuro nito si Jackson na nagsabing handa na siya. Nagsimula na silang umalis habang reklamo ni Rem na hindi siya ang pinili ni Inrid kundi ang pas ang iyon, at tinanong kung nataman ba sa ulo si Inrid kamakailan. Sinabi ni Inrid na siya mismo ang unang magtatanong sa commissioner kung may ginawa si Rem para magalit, kaya't hindi niya talaga ito pwedeng isama. Tinanong ni Jackson kung siya lang ba ang dinala dahil iniisip ni Inrid na hindi siya magiging problema. Sinabi ni Inrid na madalas din niyang isama si Jackson sa mga misyon kaya't iniisip niyang magiging malaking tulong ito. Nagbigay ng payo si Jackson, sinasabing huwag masyadong magbigay ng puso sa iisang babae dahil maaaring masaktan siya kalaunan. Sinabi ni Inrid na hindi niya kailangan ng payo na iyon. Nang magkita sila ng commander, tinanong ni Inrid kung kailan darating ang commissioner. Sinabi nitong paparating na, habang si Inrid ay tumingin sa gilid, iniisip kong narinig na nito ang mga chismis at magiging awkward kung alam niya. Bigla siyang tinanong ng commander kung may ginawa ba silang dalawa para isipin ng mga tao na may mga anak sila. Agad na sinabi ni Inrid na wala, habang pinipigilan ni Jackson ang kanyang tawa. Tinanong ni Inrid kung tumatawa si Jackson, pero itinanggi nitong alam niya ang sinasabi ni Inrid. Sinabi ni Inrid na sigurado siyang narinig ni Jackson ang chismis. Tinanong ng commander kung naiilang ba si Inrid sa tanong niya, at sinabi nitong hindi. Sunod na tinanong ng commander kung masaya siya, sagot ni Inrid ay unay, hindi, ngunit binago ito sa, oo, at nagsimulan na siyang malito habang tinutokso siya ng commander. Dumating ang isang karwahe at sinabi ni Jackson na naroon na ang commissioner, napailing ang ferry commander at sinabing nagsisimula pa lang sila maging masaya, pagkatapos ay tumalikod. Hindi makapaniwala si Inrid na nagbibiro ito ng may ganoong seryosong ekspresyon. Ipinaliwanag niya na ang misyon ay protektahan ang anak ng isang mayamang mangangalakal at bantayan ang proseso ng pagpapasya kung sino sa dalawa mula sa Roach Fried Trading Company ang magiging susunod na tagapamahala. Inakala niyang ang tagapagmana ay magiging isang sakam na tao, ngunit sa halip, isang magandang babae ang bumaba mula sa karwahe. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Leona at sinabi niyang siya ang tagapagmana ng Roach Fried Company. Batiin niya ang lahat at sinabing ikinagagalak niyang makilala sila. At dito na nagtatapos ang episode. Sana'y nagustuhan niyo mga lods. Salamat sa panunood. Kung bago ka pa lang ay huwag kalimutang mag-subscribe para update ka sa susunod na episode. Maraming salamat na rin sa'yo, kita kits.